Anong tinitignan mo? Parang ngayon ka lang nakakita ng maganda. Sobrang ayaw na ayaw kita. Huwag kang magpanggap na mabait. Sa harap ng isang babaeng may malalaking muscles, si Hwang Jongmin ay napanganga at hindi makapagsalita, dahil kanina lang ay naghahalikan sila sa kwarto. Hindi lang siya nasiyahan, nadiskubre pa siyang mainit ang ulo. Bigla siyang lumingon at sinampal siya. Di inaasahan, si Hwang Jongmin ay natakot at naihi sa pantalon. Isang pelikula ito na batay sa totoong pangyayari. Kaya nga hindi na binago ng director ang pangalan ng karakter. Si aktor na si Hwang Jongmin, isang sikat na artista sa Korea, ang gaganap dito. Ginagampanan niya ang sarili niya, si Hwang Jongmin. Tawagin na lang natin siyang Jongmin. Ang buong pelikula ay nakakapanghinayang at nakakakaba, kaya naman pinipigilan kong umihi habang nanunood. Natapos na ang press conference ng pelikula gaya ng dati. Lagi siyang sinusundan ng manager niya, si Jongmin. Nakita ng manager na medyo lasing na si Jongmin, kaya nag-aalala siya at ayaw niyang pauwiin siyang mag-isa. Kaya inalok siya nitong ihatid pauwi. Mabait namang tumanggi si Jongmin dahil ayaw niyang maabala pa ito. Pagkatapos ng isang mahabang araw, pagka-uwi niya sa kanyang bahay, dumaan siya sa convenience store sa baba, bumili ng gamot para sa matagal na niyang sakit sa puso na kanyang dinaranas. Paminsan-minsan ay umiinom siya ng ilang table tas. Nang mga oras na iyon, nakita ng tindera ang balita tungkol sa pagdukot. Pinaalalahanan siya ng may-ari ng coffee shop at ng waitress na maging maingat, ngunit pareho silang hindi nag-isip. Pagkalabas niya ng pinto, nakita ni Jongmin ang ilang lalaki na nagkukumpulan sa tabi ng kanyang sasakyan. Dahil marami ang kalaban, si Jongmin ay nag-isip ng sasabihin. May isang lalaki pa ang lumapit, nakipagkamay at humingi ng picture. Nang makilala ni Jongmin na fan ito, medyo nabawasan ang pag-aalala niya. Pagkatapos ay nagdahilan siyang lasing siya, kaya ayaw niyang magpa-picture. Pagkasabi niya noon, tinalikuran na niya sana ang lalaki, pero tinawag siya nito at may tinanong. Kaninong artista ka na nakatulog? Jongmin. Sinigawan siya nito. Di inaasahan, sumugod si Yeom Donghan at nakipag-away. Hindi ka ba kontento? Tinanong ko ba kung hindi ka kontento? Dahil marami ang kasama ng lalaki, umalis na lang si Jongmin. Pero hindi pa siya nakakalayo nang mapansin ni Jongmin. Naiwan ko ang susi ng sasakyan at ang wallet ko sa tindahan. Babalikan ko sana nang biglang may isang truck ang huminto sa tabi ni Jongmin. Agad siyang dinakma ng mga kidnapper. Sinakal siya ng isa, at ginamitan ng taser ang isa pa. Nang magising siya, nasa isang bodega na si Jongmin. Isang sikat na artista, saan man siya magpunta ay may mga fans. Nako, si Hwang Jongmin, inalis ni Saet Byul ang takip sa gilid. May isa pa palang babaeng dinukot. Gin-icing ni Saet Byul ang babae at binuhusan ng tubig ang bibig nito. Mukhang uhaw na uhaw ang babae, samantalang kinukuhanan naman ito ng video ni Yeom Donghan gamit ang kanyang telepono. Gusto niyang maitala ang pagdukot sa artista. Nagpakuha pa nga sila ng litrato. Dahil dito, napaisip siya na baka isang prank show lang ito. Nagsimulang sumigaw at magmakaawa siyang pakawalan na nila siya. Ngunit sa sumunod na segundo, sinampal siya ni Yeom Donghan ng paulit-ulit. Huwag niyo pong sasaktan ang mukha ko. May interview pa ako mamaya. Nako, ang nakakatawa naman ng lalaking ito. Pwede mo bang irespeto ang propesyon ko naman kahit konti? Nagdudukot ako. Napagtanto lang ni Jongmin ngayon na hindi pala ito prank show, kundi totoong pagdukot. Pumasok na ang leader ng mga kidnapper na si Choi Ki-wan. Pagbubuka pa lang ng bibig ni Jongmin, sinipa na siya ni Yeom Donghan at napahiga. Hindi ninyo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Anong kasalanan ko? Sa tingin ko, bigla na lang sumulpot ang isang mayamang artista. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Naiintindihan mo? Mukhang sinasadya lang nilang kidnapin ang sinumang tao. Pagkatapos ay pinagbantaan niya si Jongmin na kailangan niyang magpadala ng pera sa account niya bago ang 10:00 ng umaga. Kung hindi siya papayag, ganito rin ang mangyayari sa kanya gaya ng nasa video. Ang babaeng nakidnap pala ay si Soyeon, ang empleyadong nawawala kasama ang may-ari ng coffee shop, dahil hindi binayaran ng may-ari ng coffee shop ang buong 200 million won na ransom. At 80 million won lang ang ibinigay niya, kaya binaril siya ng leader na ito. Nanginginig sa takot si Jongmin, pero ang hindi niya inaasahan ay dahil hindi natanggap ang ransom bago ang 10:00, tinutukan ni Choi Ki-wan ng baril si Soyeon. Walang dalang pera si Soyeon at nagmamakaawang umiiyak, ngunit ang walang awang magnanakaw ay hindi man lang naaawa. Nakita ito ni Jongmin at agad na sumigaw para pigilan ito. Sinabi nitong handa siyang magbayad ng ransom para sa dalaga. Magkano ang hinihingi mo? Sabihin mo agad.
200 million won. Dahil ang ransom para sa babae ay 200 million won, sinabi ni Jongmin na handa siyang magbayad ng 500 million won para tabyusin silang dalawa. Pero nang marinig ito ng magnanakaw, nagalit ito. Ilan na bang pelikula ang nagawa mo, Hwang Jongmin? Milyon-milyong won ang talent fee mo sa bawat isa. Dalawa lang naman kayo. Tapos 500 million won ang gusto mong bayad. Pinagloloko mo ba ako? Dali-daling nagpaliwanag si Jongmin sa kausap. 500 million won ang maximum na ma-withdraw ko sa bangko kada araw. Pero habang tumatagal, malalaman ng lahat na nawawala siya. Hindi maganda yun. 500 million won ang pinakamalaking halagang kaya kong ibigay ngayon. Pero pakawalan nyo na kami pareho pag nakuha nyo na ang pera. Hindi na nakapagsalita si Choi Ki-wan sa sinabi ni Jongmin. Nagalit siya at nagpaputok ng baril sa gilid. Ngunit simula pa lang ito ng bangungot ni Jongmin. Sapagkat ang kalupitan ng mga magnanakaw ay lubos na. Lampas sa kanyang inaasahan matapos maaresto ang lalaking nasa video. Iniwan ng mga manggagancho ang 17 piraso ng bangkay sa harap ng bahay ng kamag-anak ng biktima. Gamit ang CCTV footage, natukoy ng pulisya si Yong Dong-han bilang sospek, at nakuhanan din nila ang plaka ng sasakyan ng mga magnanakaw. Kinidnap ni Yong Dong-han ang biktima at humingi ng 200 million won. Ngunit 80 million won lang ang natanggap niya, kaya't ipinadala niya ang 17 piraso ng bangkay sa pamilya nito. Ang unang ebidensya, kanina mo pa rin inamin na ibinenta mo ang sasakyan kay Yong Dong-han. Hoy, alalahanin mo ang anumang bagay. Isumbong mo na lahat bago kita ay pakulong dahil sa pagiging kasabwat sa pagdukot. Sa ibang pangyayari, palihim na pumunta si Yong Tae sa harapan ni Jongmin. Sinabi niyang siya ay isang tagahanga at gusto niyang marinig ang isang sikat na linyang sinabi nito. Pakisabi ulit ang eksena. Pakiulit. Nang makita ni Jongmin na ayaw nitong umarte, agad na tumayo ang lalaki na may galit na mukha. Napilitang sundin ni Jongmin ang gusto ng lalaki. Sige. Pero nang marinig ito ng lalaki, sinabi nitong hindi totoo. Pwede bang maging seryoso ka naman? Pasok na. Hayop. Natawa si Yong Tae nang marinig iyon. Pero hindi inaasahan, dumating si Choi Ki-wan kasama ang mga tauhan niya. Kailangan pala ng ATM card at security device para makapag-withdraw ng malaking halaga. Pero wala pala kay Jongmin ang mga yun. Nasa bahay ata. Hayop, paano kaya tayo makakakuha ng pera? Kukunin ko na lang sa bahay mo ang card mo. Wala naman tao sa bahay ko ngayon. Hayop ka, anong sinasabi mo? Nahihirapan na ang iba. Huwag mo bang kinakatakutan si Hwang? Hindi ka ba natatakot? Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Sinabi ko na naman, gusto ko lang umalis dito. Kaya kunin mo na ang card sa bahay ko. Nalantad na kasi ang pagkatao ni Yong Dong-han. Si Choi Ki-wan ay nagpas siyang pumunta mismo sa bahay ni Jongmin para kunin ang card. Pinukpok nila ng pako ang bote. Ginawa nilang bomba at inilagay sa backpack. Bago umalis, banili na ni Choi Ki-wan ang mga tauhan niya na kung hindi sila makabalik bago ang 10:00 ng gabi, ay patayin na lang ang dalawang yun. Alam din niya na delikado ang misyong ito. Narinig ang papalayo ng ingay ng sasakyan. Dali-daling nagpasalamat si So-yeon kay Jongmin pero sinabihan siya na punong-puno na ang balita tungkol sa nakababata niyang kapatid sa internet. Tinawagan na rin niya ang pulis at siguradong nag-iimbestiga na ang mga ito. Pero kailangan nilang makaligtas bukas. Kung hindi, hindi pa rin sila makakaalis ng ligtas kaya kailangan nilang humanap ng paraan para iligtas ang kanilang mga sarili. Pero bago pa man sila makapag-isip ng paraan, biglang sumulpot si Yong Tae sa harapan ni So-yeon. Halata sa mukha niya. Gusto na niyang gumawa ng kalokohan sa gitna ng kagipitan. Mula sa kalaliman ng pasilyo, isang nakakaakit na ungol ang narinig. Biglang nagising si Yong Tae at dali-daling sumunod sa pinanggalingan ng tunog. Nang makita ang tanawin sa silid, napalunok si Yong Tae. Nang mga sandaling iyon, nakakita si Jongmin ng isang piraso ng sirang baso. Sinenyasan niya si So-yeon na sipin ito palapit sa kanya. Ngunit nakaharap sila sa isang walang silbing grupo. Ano ba ang gagawin mo? Huwag kang magpapadalos-dalos, ayos lang. Sipin mo ang piraso ng baso papunta rito. Ayos lang. Dahil hindi mo sila naiintindihan. Nakakatakot sila. Pakidala na rito. Ayaw mo bang umalis dito? Nahihirapan akong kumbinsihin si So-yeon, pero ang galing niya palang maglaro ng football ay, para sa national team, napilitang lumapit si Jongmin. Ang tunog ng paggalaw ng upuan ay nag-echo sa bodega. Natakot si So-yeon. Kukunin sana ni Jongmin ang mga bubog, pero masyadong malakas ang pagkakahawak niya kaya nadapa siya. At ang mas nakakabahala, may narinig siyang mga yapak mula sa hallway. Dali-daling tumayo si Jongmin.
Patuloy siyang sumusubok tumayo, at nakikita niyang papalapit na ang mga ito. Ginamit ni Jongmin ang natitirang lakas niya para makatayo nang makarating ang mga kidnapper. Ngunit matapos magsaya ang dalawang kidnapper, nawalan na sila ng pagkakataong putulin ang lubid. Sa gitna ng kagipitan, sinabi ni Jongmin kay Yeom Dong-han na may press conference siya mamaya kung sakaling hindi siya makontak ng manager niya. Tiyak na mapapansin ang pagkawala niya at ipapaalam sa pulisya. Kahit labag sa kalooban ni Yeom Dong-han. Ngunit sa huli, kinuha rin niya ang telepono. Pero dahil hindi kilala ang numero, tinanggihan ng manager niya ang tawag. Dali-daling binasa ni Jongmin ang numero ng telepono ng matalik niyang kaibigan na si Sungwon. "Hello, ako ito si Jongmin, ang matalik mong kaibigan. Pero bakit galing sa ibang numero? Nanghihiram ka ba ng telepono?" Sinabi niya kay Sungwon na may napakahalagang bagay siyang gagawin. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi siya makakadalaw sa press conference. "Ano bang nangyari sa'yo at hindi ka makasagot sa interview?" Baka naman dinukot siya, biglang natahimik ang buong silid. Nakita ni Yeom Dong-han na parang pinaghihinalaan si Jongmin kaya dali-dali siyang nagsabi na may kaunting problema sa bahay. Tapos, pinakiusapan niya si Sungwon na humingi ng tawad para sa kanya. Nang makaramdam si Yeom Dong-han na may mali, agad niyang kinuha ang telepono at nagtanong, "Sino si Sungwon? Hindi mo ba kilala ang aktor na si Sungwon?" "Ah, papatawarin kita. Hayop ka. Ano ang balak mong sabihin sa mga reporter?" Agad na nagpaliwanag si Jongmin, na sinasabi, "Pinagmukha ko ng tanga ang dalawang reporter na iyon noon. Kaya humingi ako ng tawad sa kanila." Kasabay noon, dumating ang pulisya sa kulungan para mag-imbestiga. Mula sa mga sinabi ng warden, nalaman nila na si Yeom Dong-han ay laging kasama ni Choi Ki-wan habang nakakulong. Ang taong ito ay gumamit ng droga noong nagtatrabaho siya sa minahan. Pagbabanta sa amo, dagdag pa sa kasong pagkabilanggo niya, pati kidnapang. Lahat ng indikasyon ay nagsasabing ang mastermind sa kidnapang ay si Choi Ki-wan. Agad na nagsagawa ng pag-aresto ang pulis, pero pagpasok nila sa silid, ang bumungad sa kanila ay isang bangkay. Sa pamamagitan ng pagkilala, nakumpirmang ang namatay ay ang matandang ina ni Choi Ki-wan. Sa ibang pangyayari, si Choi Ki-wan at ang mga kasamahan niya ay nang hold up ng taxi. At dahil sa taxi, nagkaroon sila ng takip at nakarating ng ligtas sa bahay ni Jongmin. Pero kahit halughugin niya ang buong bahay, hindi niya nahanap ang bank card. Kaya agad siyang tumawag kay Yeom Dong-han, at inutusan siyang tanungin si Yeom Dong-han. Nang marinig niya ito, binalot niya ang leeg ni Jongmin ng wire. Kung hindi magsasabi ng totoo, papatayin agad siya. Doon lang umamin si Jongmin na naiwan niya ang wallet niya kagabi sa convenience store. Nandoon ang kanyang card at security device. Naiinis si Choi Ki-wan kaya napilitan siyang pumunta sa convenience store. Doon, ang manager ay hindi nakita si Jongmin ng ilang oras. Kaya nagduda siya at pumunta sa bahay nito para tingnan ang sitwasyon. Nakatanggap siya ng tawag galing kay Sungwon. Kinuwento ng nasa kabilang linya ang naunang tawag ni Jongmin, at personal na humingi ng paumanhin para sa dalawang reporter. Naguluhan ang manager nang marinig iyon dahil wala ang dalawang ito sa listahan ng mga bisita. Buti na lang at bigla niyang naalala. Pangalan pala iyon ng mga pulis sa pelikula ni Jongmin. Nagduda ang manager na nagbibigay ng senyales si Jongmin para ipaalam sa kanila na tumawag ng pulis. Kaya naman dali-dali niyang binaba ang telepono. Pero pagdating niya sa bahay, nakita ulit ni Jongmin na magulo ang bahay kaya agad na tumawag ng pulis ang manager. Sa ibang pangyayari, bigla na lang nakaramdam ng matinding sakit sa puso si Jongmin. Hiningi niya sa mga kidnapper na bumili ng gamot. Akala ni Yeom Dong-han noong una ay nag-iinarte lang ito. Ngunit, biglang nanghina si Jongmin at napaihi sa kanyang pantalon. Nakita ito ni Saet-byul kaya dali-dali niyang pinigilan si Yeom Dong-han. Sabi niya, hindi pwedeng mamatay ang nagdadala ng pera na ito. Doon pumayag si Yeom Dong-han na bumili ng gamot para kay Jongmin. Sa ibang pangyayari, tumakbo si Choi Ki-wan papunta sa convenience store para kunin ang wallet niya. Nagsinungaling siya ang manager ni Jongmin. Pero determinado ang empleyado ng tindahan na ang mismong may-ari ang kumuha nito. Nagalit si Choi Ki-wan at tinawagan si Yeom Dong-han para ay pa-confirm kay Jongmin mismo sa empleyado. Pero si Yeom Dong-han ay nasa daan papuntang Batika noon. Napag-alitan si Choi Ki-wan at sumigaw, "Hayop ka, nababaliw ka na ba? Tingnan natin kung hindi ko masunog ang dila mo. Tawagan mo ko sa loob ng 3 minuto at sabihin mong sinagot niya ang tawag. Kung mahuli ka ng 1 segundo, puputulan ko ang natitirang mga daliri mo." Sa totoo lang, matagal nang naiinis si Yeom Dong-han kay Choi Ki-wan.
at sumabog na ang matagal na niyang pinipigilang emosyon. Hintayin mo lang na makuha ko ang pera mo. Patay ka, hayop ka. Nawalan na ng pasensya, bumalik si Choi Ki-wan sa tindahan. At may kinuhang bote ng beer at malakas na ibinato sa ulo ng empleyado. Pagkatapos ay sinira niya ang CCTV at naghalughog. Nahanap niya ang wallet ni Jongmin. Dahil hindi nakainom ng gamot sa tamang oras, nawalan ng malay si Jongmin. Si Yong Tae ay natakot ng husto kaya't nagpanik siya. Sa huli, dahil sa paalala ni So-yeon, nanginginig niyang pinutol ang lubid ni Jongmin. Nakita niyang wala ng malay si Jongmin sa lupa kaya sinabihan siya ni So-yeon na bigyan ito ng CPR. Ngunit hindi inaasahan, nang magdikit ang kanilang mga labi, biglang dumilat si Jongmin. At sinaksak si Yong Tae sa leeg gamit ang isang piraso ng baso. Dahil dito, si Yong Tae ay natakot at nahihi sa kanyang pantalon. Agad na kinuha ni Jongmin ang upuan at pinaghahampas si Yong Tae. Nang makita niyang hindi na ito gumagalaw, dali-daling tinanggal ni Jongmin ang pagkakatali kay So-yeon. Tapos sabay silang tumakbo palabas ng kwarto. Pero ang hindi nila inaasahan, nakalak ang malaking pinto sa labas. Pinilit nilang buksan, pero nagising si Saet-byul dahil sa ingay. Nagmamakaawa si Jongmin na bumalik sila at nangako na hindi sila magsusumbong sa pulis, pero hindi inaasahan, pinaputok ni Saet-byul ang pekeng baril. Ang mga mapagkunwari, ng mga oras ding iyon, nakabalik na si Yeom Dong-han galing sa pagbili ng gamot. Pagkasigaw ni Saet-byul, biglang sumugod si Jongmin at inagaw ang baril. Nag-agawan silang dalawa, at nahulog ang baril. Nakita ni So-yeon na malapit nang mabuksan ang malaking pinto kaya dali-dali niyang pinulot ang baril. Pinigilan ni Jongmin si Saet-byul pero kinagat siya nito sa daliri. Pagkatapos, samantalang nagkakataon, tumayo si So-yeon at pinaputokan ang kalaban, tinamaan ito sa tiyan. Nagulat ang lahat sa pangyayari. Lalo pang nanghina si Yeom Dong-han sa labas ng pinto habang kinakaladkad ni Saet-byul at Jongmin si So-yeon na takot at tumatakbo palayo. Puno ng galit na tiningnan ni Yeom Dong-han si Saet-byul na duguan sa harapan niya. Pagkatapos, nagising si Yong Tae at kasama si Yeom Dong-han, nagsimula silang habulin ang mga ito ng mabilis. Sa ilalim ng isang malaking bato, kinausap ni Jongmin si So-yeon. Kung patuloy kayong tatakbo, pareho kayong mahuhuli. Pinagtago niya si So-yeon doon muna habang siya naman ang umaakit kay Yeom Dong-han. Pero nang tumakbo si Jongmin papunta sa kabilang panig, hindi niya inaasahan na sa ilalim ng batong akala niya ay ligtas, nakatitig si Yeom Dong-han kay So-yeon na takot. Samantalang si Jongmin naman ay halos mahulog sa bangin. Pagkakatayo niya, tinutukan na siya ni Yong Tae ng baril. Sinisisi siya nito dahil sa panloloko sa damdamin niya. Bakit mo kaya na ganito ang mga fans mo? Habang tatakas si Jongmin, nagpaputok si Yong Tae. Sabi ko sa'yo, huminto ka, napahiga si Jongmin. Samantala, nakuha ni Choi Ki-wan ang ATM card at susi. Paulit-ulit niyang sinubukan pero mali pa rin. Niloko pala siya ni Jongmin. Habang kausap niya sa telepono, lumabas siya ng eskinita. Di inaasahan, may impormasyon na pala ang pulis tungkol sa kanya. Bago magkaroon ng matibay na ebidensya, hiniling ng pulis na ipakita niya ang kanyang ID. Tinanggihan siya ng pulis na babae, binanggit ang pangalan niya at itinaas ang kamay. Biglang may isang puting sasakyan na bumangga. Isang kasamahan niya ang tumulak sa pulis at ibinagsak ito. Habang nasa gitna ng lungsod, naghabulan ang mga magnanakaw at pulis sa isang mapanganib na habulan. Pagkatapos ng mabilis na pagtakbo, ang puting sasakyan ay naipit sa isang barbershop sa isang eskinita. Sunod-sunod na mga sasakyan ng pulis ang humahabol. Duguan ang mukha ni Young Rock, ang kasamahan, at sumugod siya ng may labis na lakas. Nakipaglaban siya sa mga pulis. Ilang pulis ang nakapagpigil kay Young Rock. Bigla na lang siyang naghagis ng isang pampasabog. Ilang segundo lang, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa makapal na usok. Kalmadong lumabas si Choi Ki-wan at hinintay ang mga pulis na lumabas sa eskinita. Wala na siyang nakita. Si Young Rock ay dinala sa istasyon ng pulisya. Bigla siyang sumigaw sa harap ng lahat ng media. Sinigaw niya ang lahat ng kanilang mga krimen. Pero nang sabihin niyang dinukot din nila si Jongmin, nagkagulo ang lahat ng media. Dinala si Young Rock sa silid ng pagtatanong, pero kahit anong tanong ng mga pulis, nanatili siyang tulala at walang imik. Isang matandang pulis ang nagsimulang magtanong. Binigyan niya si Young Rock ng sigarilyo at nagsalita ng mahaba tungkol sa pilosopiya ng buhay. Pero hanggang huli, hindi pa rin ito nakapagsalita. Kinagat niya ang sarili niyang dila para magpakamatay. Kasabay noon, nagising si Jongmin na matagal nang nakarete. Tiniis niya ang sakit at ginamit ang damit para balutan ang sugat sa paa niya.
Tapos, pilay na naglakad sa kagubatan para maghanap ng daan palabas. Bigla, may nakita si Jongmin na bahay sa malayo. Tuwang-tuwa siyang tumakbo para humingi ng tulong sa may-ari ng bahay. Kinuwento ni Jongmin ang sitwasyon niya. Umaasa na makakahingi siya ng hiram na telepono. Sabi ng matandang lalaki, nasa loob daw ng bahay ang telepono. Pumasok si Jongmin at paulit-ulit na sinubukan, pero sira pala ang telepono. Paglabas na sana niya para humingi ulit ng tulong, hindi na niya mabuksan ang pinto. Kinulong ng matandang lalaki si Jongmin sa bahay, pagkatapos ay tumawag siya sa pulis gamit ang telepono. Pero hindi naniwala ang mga pulis sa baliw na matandang lalaking iyon. Nang mga oras na iyon, dumating din si Yom Dong-han. Tinatanong niya ang matandang lalaki kung nakita niya si Jongmin. Kahit hindi ang sabi ng matandang lalaki, ipinakita ng kanyang kinakabahang kilos ang totoo. Hindi na nagtanong pa si Yom Dong-han, bagkos ay nakangising umalis. Sumuko ka na sa istasyon ng pulis, matanda, nabulyawan siya ng isang ladrilyo sa ulo at nawalan ng malay. Ang bait mo naman, mag-aalis ka pa ng sapatos kahit ganito na ang sitwasyon. Agad na kumalat sa mga balita ang pagdukot kay Jongmin. Lumala na rin ang sugat ni Saet Byul, at si Jongmin naman ay nakatali. Nanood si Yong Tae ng balita sa kanyang telepono, ngunit hindi niya alam ang laman nito. Narinig ito ni Jongmin na nagpapanggap na walang malay. Samantala, tumawag si Choi Ki-wan sa illegal na money laundering establishment kay Yom Dong-han. Hindi niya nakuha ang pera kaya sinuhulan niya si Yom Dong-han para tapusin si Jongmin. Nang mga oras na iyon, lumapit ang may-ari ng money laundering shop at sinabing may 10% service charge sa 80 million won. Narinig ni Yom Dong-han ang sinabi. Dahil nangako si Choi Ki-wan kay Yom Dong-han na bibigyan niya ito ng parte sa 80 million won. Ngunit hindi tinupad ni Choi Ki-wan ang pangako kaya nahaharap siya sa warrant of arrest. Dahil wala siyang nakuha kahit piso kay Jongmin, nagdesisyon si Choi Ki-wan na angkinin ang 80 million won at tumakas. Nakita ni Chang Jun ang plano ni Choi Ki-wan kaya tuluyan na siyang tinalikuran nito. Samantala, tinawagan naman ni Choi Ki-wan si Yong Tae para pagbantaan si Jongmin. Sabi niya nasa tabi raw siya ng bahay ninyo kung hindi niya sasabihin ang tamang password. Ipapatay niya raw ang buong pamilya ninyo. Hindi niya inaasahan na nalaman na ni Jongmin ang balita at pinagtawanan siya. Narinig ni Yom Dong-han ang usapan at lumapit, kaya nagkamali siya ng akala. Gusto ni Yong Tae na tumakas kasama si Choi Ki-wan kaya hinablat niya ang telepono at binasag. Naputol din ang tawag. Napagtanto ni Choi Ki-wan na hindi na kaya ng mga kasamahan niya, kaya napagpasyahan kong kumilos na mag-isa sa ibang pangyayari. Handa na sanang umalis ang pulis, sasakay na sana sa sasakyan nang biglang sumuko si Choi Ki-wan at tinawag siya pabalik. Pagkatapos, itinaas niya ang dalawang kamay at nagpaaresto sa mga pulis. Naguluhan din ang mga pulis sa ginawa ni Choi Ki-wan. Pagkatapos, sinimulan nilang tanungin si Choi Ki-wan. Diretso niyang sinabi ang kondisyon niya sa mga pulis. Para malaman ang kinaroroonan ng bihag, gusto niyang bawasan ang sentensya niya ng 20 taon, at 3 million won ang buwanang sustento niya. Kung hindi sila papayag, papatayin daw ng mga kasamahan niya ang bihag sa alas 10. At wala pang 2 oras na natitira bago mag alas 10. Pagkatapos mag-isip, pumayag din ang mga pulis sa kondisyon niya. Hinahati sa 2 grupo ang mga pulis para simulan ang pagliligtas sa bihag. Isang pangkat ang nagdadala kay Choi Ki-wan papunta sa bodega, may sumusunod pang isang pangkat sa likuran. Ngunit habang naghahanda ng umalis ang pangalawang pangkat, isang matandang lalaki na nakakilala kay Jongmin ang sumugod sa istasyon ng pulis. Ngunit ayaw magsayang ng oras ng mga pulis sa kanya. Kaya dali-dali silang sumakay sa sasakyan patungo sa lugar ng pagkukulong. Ngunit ngayong pagkakataon, nilinlang sila sa ibang pangyayari. Si Saet Byul ay namatay dahil sa sobrang bigat ng kanyang mga sugat. Nakita ang kanyang namatay na kasintahan. Si Chang Jun ay nagpasyang tapusin ang bihag ng mas maaga sa takdang oras. Ngunit hindi inaasahan na pinigilan siya ni Yong Tae, na nagsabi na dapat nilang sundin ang utos ni Choi Ki-wan. Ang paghihintay hanggang alas 10 para gawin ito ay lalong nagpatibay kay Yom Dong-han, na si Yong Tae ay kasabwat ni Choi Ki-wan. Kaya't kanyang binugbog si Yong Tae bago pumasok sa silid. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Jongmin at akmang babarilin na sana nang dumating si Yong Tae mula sa likuran na may hawak na bakal. Pagkatapos, tinanggal ni Yong Tae ang pagkakatali sa dalawa. Bulong niya, "Hindi ako pumapatay ng tao. Ang gusto ko lang ay ang perang pang-operasyon, at para makalabas ng ospital ang nanay ko. Hindi ako pumapatay ng tao. Sige, salamat, umalis na kayo."
Umalis na tayong lahat dito. Ang pangalawang putok ng baril ay tumama sa kahon ng kuryente, kaya't agad na namatay ang ilaw. Ginamit ni Jongmin ang pagkakataon para makatakas kasama ang babae. Samantala, dumating na si Choi Ki-wan kasama ang mga pulis sa pinto. Pagkatok nila ay walang sumagot, kaya't pinili nilang sirain ang pinto at pumasok. Muntik na silang matapilok sa isang nakalawit na kawad. Pagkaangat nila ng tarp, natuklasan nilang puno ng mga bomba ang lugar. Ito pala ang tunay na pakay ni Choi Ki-wan. Hindi ito lugar kung saan nakakulong ang mga bihag, kundi isang bodega na puno ng mga bomba. Plano nila, kung sakaling mabuko sila, dadalhin niya ang mga bihag dito para silang lahat mamatay. Nang mga oras na iyon, natagpuan ng babaeng pulis sa ikalawang distrito ang pinagtataguan ng mga bihag. Pag-alis pala ng matandang lalaki, pumunta siya sa istasyon ng pulis para magsumbong. Akala ng lahat, nagkasakit na naman ang matanda, pero napansin ng babaeng pulis ang mamahaling sapatos nito. Kaya kinuha niya ang telepono niya at inihambing ito sa larawan ni Jongmin sa balita. Pareho nga, doon lang nila nalaman ang tunay na kinaroroonan ni Jongmin. Mabilis na natagpuan ni Yong Dong-han si Jongmin na nagtatago. Sa ganitong oras, pumasok ang mga pulis na may kasama pang mga taong nanira ng pinto. Agad na ginamit ni Yong Dong-han si Jongmin bilang hostage. Nakipagtalo kay Jongmin at sinabihan niya ang mga pulis na protektahan si So-yeon. Ako naman ay dinala ni Yong Dong-han at pagkatapos ay itinulak niya si Jongmin papasok sa sasakyan. At pinagbantaan niya itong magmaneho. Pero pagdating sa malaking gate, nahuli at naabutan sila ni Choi Ki-wan. Nabangga ang sasakyan sa pader dahil sa kawalan ng kontrol. Hinabol siya ng mga pulis pero pinaputukan sila ni Choi Ki-wan. Pagkatapos ay binaril at pinatay niya si Yong Dong-han. Nakaupo sa tabi ng driver, alam kong ako na ang susunod. Agad na pinadyak ni Jongmin ang gas, binangga siya nito. Nabangga ang sasakyan sa pader, nabali ang ilong niya. Pero si Choi Ki-wan ay ligtas, at nakabaril pa, nasugatan. Dumating ang mga pulis, at nagsagupaan ang isang babaeng pulis at ang mga kriminal. Sinubukan ni Jongmin na umalis gamit ang sasakyan, pero hindi ito yumandar. Nakita niyang nakontrol na ni Choi Ki-wan ang babaeng pulis sa labas ng sasakyan. Kinuha ni Jongmin ang baril sa tabi ng driver at gumanti. Ngunit nataman lamang niya ang braso ng kalaban, at pagkatapos ay nagsimula ang isang mabangis na labanan. Ngunit si Jongmin ay mabilis na nahirapan. Aayusin kita, sisirain ko ang pamilya mo, gagawin kitang pira-piraso. Pero sa harap ng kamatayan, si Jongmin ay sumabog sa matinding pagnanasang mabuhay matapos niyang matagumpay na makaligtas. Mahigpit niyang hinawakan ang leeg ng kalaban. Si Choi Ki-wan, ang sugatang braso ay unti-unting nawalan ng lakas. Pagkatapos, pareho silang bumagsak sa lupa. Ginamit ni Jongmin ang lahat ng lakas niya hanggang sa mamatay ang kalaban, ayaw pa rin niyang bumitaw. Nang dumating ang mga pulis, si Jongmin ay naninigas na. Nahirapan ang mga pulis na paghiwalayin sila. Niligtas sina Jongmin at So-yeon, pero nag-iwan ito ng malaking trauma kay Jongmin. Isang malubhang problema sa pag-iisip ang dahilan ng pagkawala niya sa publiko. Parang kailan lang, pero 2 taon na pala ang nakalipas. Ang karanasan ni Jongmin mismo ang naging batayan ng pelikula, at ang kanyang kapatid na si Sung-won ang nagpakilala sa kanya ng isang bagong aktor. Bigla na lang, parang nakita na naman niya si Choi Ki-wan. Ang bagong aktor na gaganap na killer ngayong beses. Ang kamukha natin, di ba? Senior, patawad sa abala. Pwede po bang makipagkamayan at magpa-picture? Habang iniuunat ang kamay, nag-aalinlangan si Jongmin kung ano ang gagawin. Kaya dapat bang makipagkamay o hindi dahil bilang isang artista, hindi na niya mapag-iba ang pelikula sa totoong buhay.